Ang magandang babae ito ay si Maria. Siya ay taga Israel at nakatira sa Nazareth. Alam ng Diyos na siya ay napakabuting tao, malinis at tinanda para maging ina ng kanyang butong na anak. Isinuko niya ang anghel na si Gabriel upang magdala ng magandang balita. Isang balita na tunay ngang magpapabago sa buhay ni Maria. Isang magandang balita na magbabago at magliligtas mula sa kasalanan ng sangkatauhan. Si Maria ay pinagpala ng Diyos Ama at binigyan ng isang magandang sorpresa. Sorpresa na hindi inaasahang magaganap sa buhay ng isang simpleng dalaga. Maria! 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 Sino ka? Nasaan ka? Magpakita ka! Maria, magalak ka. Ikaw ang mukhang pinagpala sa lahat. Ang Diyos ay sumasa iyo. Anong iyong pinagsasabi? Nasaan ka? Magpakita ka! Kamusta ka, Maria? Sino ka? Huwag kang matakot, Maria. Ako ay isang anghel na pinadala ng Diyos Ama. Anong iyong bakit ako iyong pinuntahan? Ako ay naparito upang ipaalam na ating Diyos Ama ay nalulugod sa iyo. At dahil sa iyong kagandahang loob, ay gagawan ka niya ng isang kamanghamanghang bagay. Anong kamanghamanghang bagay ang sa aking magaganap? Maglilihi ka, Maria, at manganganak ng isang lalaki at tatawagin sa pangalan ni Jesus. Ang bata ay tatawaging anak ng kataas-taasan. Gagawin siyang hari gaya ni David. Pero ang kaharian ni Jesus ay hindi man kailan magwawakas. Anong iyong pinagsasabi? Paano ako makakaanak gayong wala akong asawa? Lulukuban ka ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang bata ay tatawaging anak ng Diyos. Paano mo ako mapapaniwala sa iyong pinagsasabi? Puntahan mo ang pinsan mong si Elizabeth. Sabi ng mga tao, siya ay napakatanda na para manganak. Pero ang magandang balita ay malapit na siyang magsilang. Kaya makikita mo walang imposible sa Diyos. Ako'y alipin ng Diyos na Ama. Mangyari nawa sa aking ganang sinabi mo. Noong mga araw din niyaon ay dali-daling dinalaw ni Maria si Elizabeth.
Sa malayo pa lang, ay tuwang-tuwang kumakaway at sumisigaw si Ate Elizabeth! Ate Elizabeth! O Maria, ikaw pala yan. Halika at tumuloy ka. Ate, ako'y dinalaw ng hayan ng ating Diyos na Ama at sinabi niya ang magandang balita tungkol sa iyong dinadalang sanggol. Ako'y natutuwa at lubos na ika'y pinagpala. Maria, ikaw ang higit na pinagpala sa lahat ng babae. Ikaw ay pinagpala dahil sa batang iyong daladala sa iyong sinapit ko. Tama ka, ate. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri sa ating Panginoon. Sobrang nagagalak ang aking espiritu dahil sa sinapupunan ko na gagaling ang ating tagapagligtas. Ako man ay nagagalak sa ginawa ng aking Panginoon. Tunay ang tapat siya at hindi niya ako pinabayaan at binigyan niya ako ng bagong pag-asa. Kaya naman, ate, mananatili muna ako dito upang samahan ka at para naman mahaba-haba ang ating kwentuhan. Ang saya ngayon naisip mo, Maria. Halika, tulungan mo ako at ihanda na natin ang iyong magiging silid. Sandali na ha. Oh, Joshua, bakit di na malungkot ka? Alam ko na, hindi ka ba masaya dahil wala dito si Ate Maria mo? Hindi po, Kuya Jose. Nababagabag lang po sa aking mga nasaksihan. Bakit, Joshua? Ano ba ang bumabagabag sa iyong kalooban? Pwede bang malaman ni Kuya Jose? Kuya, nung isang linggo po, kasi habang pupunta ako sa bahay ni Ate Maria, ay may narinig akong kausap niya. Ate Maria! Ate Maria! Ano naman ang kanilang pinag-uusapan? Si Ate Maria daw ang nagdadalang tao. Ano? Paano mangyayari yun? Hindi pa kami nagpapakasal at sigurado akong wala rin siyang ibang kasintahan kundi ako. Joshua, kilala mo ba kung sino ang kausap niya? Hindi ko siya kilala, Kuya, pero nakita ko hindi siya ordinaryong tao. Anong ibig mong sabihin hindi siya ordinaryong tao? Dahil sa anghel na tila bumaba sa langit, ang aking nakita, Kuya Jose. Ano nang gagawin ko? Buntis si Maria. Alam ko na, hihin ko na lamang siyang tatakasan upang hindi siya mapahiya. Yun na lamang nalalaging paraan. Jose, anak ni David, Ha? Sino ka? makinig ka, Jose. Ako'y isang anghel na pinadala ng Diyos Ama. Ha? Ganun ba? Ikaw ba yung nakita ni Joshua, nakasama ni Maria, at nagsabing siya'y nagdadalang tao? Ako ngayon, Jose. Ako'y nabaroon ko ba ibigay sa kanya ang isang magandang balita. Kung gayon, ano naman ang daladala mong balita para sa akin? Ito ba yung balitang iiwan ko na si Maria dahil nabuntis na siya ng iba? Makinig ka, Jose. Ako'y naparito upang sabihan ka na huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa. Sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag sa kanya ay Jesus. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan, ililigtas niya mula sa kanilang mga kasalanan. Pero, Angel! Angel! Nasaan ka, Angel? Nasaan ka? Nasaan ka?
Ipinag-utos ng pinuno sa Roma na ang lahat ay dapat umuwi sa lungsod na kanilang sinilangan para ipalista ang kanilang pangalan sa isang libro. Si Jose ay isinilang sa Bethlehem kaya doon sila nagtungo. Ngunit nang dumating sila ni Maria ay wala na silang matuluyan. Kabawanan na ni Maria ng gabi ngayon at sinubukan nilang kumatok sa mga pintuan ngunit wala nagpapatuloy sa kanila. Hanggang sa mapunta sila sa isang sabsabang kung saan kapiling nila ang mga hayop. Aking mahal Jose, ako'y napapagod na at tila inaantok. Maaari ba tayo magpahinga? Ganun ba, mahal ko? Doon muna tayo sa sabsaban magpahinga. Mahal ko, ang sakit ng tiyan ko. Tila niyata akong manganganak. Ganun ba, mahal ko? Tara, dito ka muna magpahinga at hihingi lang ako ng tulong. Bilisan mo, mahal! Lalabas ka yata! Nakikita niyo ba ang maliwanag ng bituin? Saan? Oo nga, nakita ko na. Yun oh! Sila ay mga taga-silangan o tinatawag na Three Wise Men. Naniniwala sila na inaakay sila ng maliwanag ng bituin patungo sa isang bagay na tila mahalaga sa kanila. Asan na ba tayo? Parang andito na ata tayo sa Jerusalem. Ano ang gagawin natin ngayon? Siguro mas maganda pa, magtanong tayo sa mga taga rito. At baka alam nila ang tungkol sa hinahanap natin. Sige, magtanong tayo. Ayun, may tao. Parang marami siyang alam. Tanungin natin at papalapit na siya. Ginoo, maaari ba magtanong? Anong itatanong mo? Bilisan mo at nagmamadali ako. Ginoo, itatanong sana namin ang sanggol na sinilang na maging hari ng mga Hudyo. Hari ng mga Hudyo? Mukhang nagkakamali kayo sa napuntahan nyo. Hindi kami maaaring magkamali. Dahil nasa silangan pa lang kami, nakita namin ang bituin niya. Hari ng mga Hudyo? Mukhang nagkamali kayo sa napuntahan nyo. Seryoso kami, Ginoo, at hindi kami nagbibiro, sabi sinasabi. Ganun ba? Pwes, wala akong nalalaman sa sinasabi nyong hari ng mga sariling bituin. Bakit di nyo subukang tanungin ang kawal ng hari? At baka may nalalaman siya tungkol sa sinasabi nyo. Sinayang nyo lang ang oras ko. Mukhang tama ang Ginoong yun. Bakit hindi nating subukang magtanong sa mga kawal? Sige. Magtanong tayo. Ikaw, kawal. Ginoo, maaari bang magtanong? Sino ka para magtanong sa akin? Hindi mo ba ako nakikilala? Bakit? Sino po ba kayo? Hindi mo ba ako nakikilala sa aking kasuotan? Na ako isang general ng mga kawal? Sige po. Pwede po ba magtanong mga na general ng mga kawal? Na mukhang tanod? Anong sabi mo? Gusto mong isaksa ko itong espadang ito sa dibdib mo? Sandali lang po! Pasensya na po ang aking kasama. Ikaw talaga, kabago-bago natin sa lugar ito. Dapat natin respetuhan ang mga tao dito. Mahal na general. Pasensya na po ang aking kasama. Ako na po hihingi ng pasensya sa kanya. Pero, maaari niyo po bang sagutin ang aming katanungan? Ayos lang yun. Mahaba naman ang pasensya ko. Kasing haba nitong espada ko. Mahal na general, kami po ay galing pa pong silangan. Hinahanap namin ang batang sanggol. Sinong sanggol lang hinahanap niyo? Siya po ang sanggol na magiging hari ng mga Hudyo. Isa lang naman ang hari namin dito. Sige, tatanong ko sa kanya. Baka alam niya. Mahal na hari, ako po ay may balita sa inyo. Siguraduhin mo lang
na may maganda kang balita. Dahil kung wala, ay ulo mo ang kapalit. Mahal na hari, may mga taong mayayaman na galing sa silangan at sila po ay may tinatanong. At anong masamang hangin ang nagtulak sa mga taga-silangan na iyon? At pumarito sila sa ating kaharian. Nandito sila upang hanapin ng isang natatanging sanggol. Ano? At sino sanggol? Ang sanggol daw na ito ang magiging hari ng mga Hudyo. Ulitin mo ang sinabi mo? Ang sanggol daw na ito ang magiging hari. Sinong sanggol na yan? Sabihin mo! Hindi ko po alam. Ang sabi po nila, siya po ang nakatakda. Dalhin mo sa akin ang saserdote. Magmadali ka! Opo, mahal na hari. Andito na po si Apo Amel, kamahalan. Ano pong may paglilingkod sa inyong kamahalan? Nalalaman mo bang mayroong isisilang na tinatawag ng haring mga Hudyo? Ayon po sa banal na kasulatan, nasusulat po na may isang lalaki ipapanganak na magkahari ng mga Hudyo. Kung gayon, tiyak akong nalalaman mo rin kung saan isisilang ang sanggol na iyon. Hindi ko po alam, kamahalan. Ah, ganun ba? Wala ka palang silbi. Wag po, sasabihin ko na. Pero hindi ko po ito sigurado. Ayon po sa banal na kasulatan, may isang sanggol na sisilang. Sa Bethlehem po siya ipapanganak. Kawal! Dalhin mo sa akin ang tatlong mga hari. Opo, kamahalan. Lumipas ang oras, araw at gabi, at dinala nga ng kawal ang tatlong taga-silangan. Ngunit bago pa noon ay nakapag-isip na ng plano ang Haring Herodes. Magpapanggap siyang gusto niyang sabahin at parangalan ng sanggol upang makupayan niya ang tatlong haring magpapagkasundo sa kanya. Ngunit ang tunay niyang pakay ay patayin ang sama. Mahal na hari, nandito na po ang mga taga-silangan. Maligayang pagdating sa aking kaharian. Salamat at tinagap ninyo ang aking imbitasyon. Walang anuman, kamahalan. Salamat din po sa muli na pagtanggap sa amin. Ano po ba ang may paglilingkod namin sa inyo, kamahalan? Alam kong hinahanap ninyo ang sanggol. Alam ko rin siya'y magiging hari ng mga Hudyo. Nais ko sana siyang makita upang mabigyan ng parangal sapagkat siya ang alili sa akin. Ngunit, hindi ko pa siya makikita. Kami din po'y hinahanap namin ang sanggol na magiging hari. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa namin matagpuan. Ganun ba? Sayang. Nais ko pa namang bigyan ng isang parangal at ipakilala sa aking kaharian. Ipagpahumanhin po ninyo, mahal na hari. At hanggang ngayon ay hindi pa po namin nakikita ang sanggol naming hinahanap. Huwag kayong mabahala. Hingi na lang ako sa inyo ng pabor. Ito'y para na rin sa ikabubuti ng sanggol na itinakda. Ano po yun, mahal na kamahalan? Sa oras na makita ninyo ang sanggol, maaari bang pagbigay alam ninyo sa akin? Maaasahan niyo po, kamahalan. Opo, kamahalan. Muling naglakbay ang mga taga-silangan. Patuloy nilang sinundan ang mga bituin. Ubad, dagat, batis, disyerto at kung ano-ano pa ang kanilang pinagdaanan upang masilayan lamang ang kanilang kinikilalang hari. Hanggang sa marating na nila ang Bethlehem. Nasumpungan nila ang isang babaeng bagong panganak sa isang sapsapa. Nakita nila ang babaeng si Maria at sanggol na si Jesus. Pagmasdan niyo, ayun ang sanggol. Siya na nga ang sanggol. Halika kayo at magbigay-pugay tayo sa kanya. Tara na. Ibinigay nila ang mga tangan nilang regalo at lumuhod sa sanggol at sumigaw ng Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Mabuhay ang anak ng Diyos!
Ilang oras pa'y nagpakita ang Diyos sa tatlong hari sa pamamagitan ng panaginip. Sinabihan niya ang mga ito na huwag nang babalik kay Herodes. Gising! Gising kayo! Gising! Gising! Bumayo kayo at bumalik sa inyong mga pinanggalingan. Huwag na kayo bumalik kay Herodes sapagkat may masama siyang balak sa sanggol. Mag-iba kayo ng daan upang hindi niya kayo matagpuan. Sinunod nila ang utos ng Panginoon at dumaan sila sa lungat sa kanilang dinaanan noong papunta sila sa Bethlehem. Nagalit si Herodes nang malaman niya na ang mga taga-silangan ay nakauwi. Kaya inutos niya na patayin ang lahat ng batang lalaki sa Jerusalem na 2 taon ng edad pababa. Ngunit bago pa iyon mangyari, ay binalaan na ng Diyos Ama si Jose. Kaya nagpunta dito sa Ehipto at doon muna namalaga. Nailigtas ang buhay ni Jesus, nailigtas ang buhay ng isang lalaki na sa mundo'y nagligtas. Namatay si Herodes. Isang mudyan para muling bumalik sila Jose, Maria at Jesus sa Nazaret. Dito lumaki ang ating Panginoong Jesus. Ang Panginoong sa atin ay nagligtas, nagbuwis ng buhay para sa ating mga kasalanan. At ang Diyos na patuloy na sa atin nagmamahal. Ito ang kasaysayan ng pagkapanganak ng ating Diyos na buhay at ating tagapagligtas na si Kristo Jesus.